Kwentong Bayan. Sa palagay niyo mga kabayan, tama bang magbigay ng opinyon sa isang bagay kung wala ka namang alam? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jessa. Nangyari ito sa lugar ng Samar. Anak, aalis tayo ha. Mag-impake ka na. Bukas na bukas, pupuntahan natin si Tia Marit mo. Mangigibang bansa daw yung pinsan mo eh. Ang gusto niya, bago man lang makaalis pumasyal tayo. Wika ni Nanay Karen. Naku nay, kina Tia Marit ho. Pwede bang si Kuya Noel na lang ang isama mo? Masyadong malayo sa kabiasnan yung lugar na yun eh. Wala ring kuryente. Si Kuya na lang. Tugon ni Jessa. May mga tinatapos akong trabaho, Jessa. Samahan mo na si nanay, pangako. Pagtapos sa mga kailangang gawin, susunod ako. Nga pala, Nay, doon pa rin ba sila sa lumang bahay? Sa baryo ng... Huwag mo nang ituloy. Baka lalong hindi sumamay ang kapatid mo. Oo, doon pa rin. Saka, alam mo naman yung asawa ng tiyahin niya. Hindi niya maiwan ang lumang bahay na pamana ng ninuno niya. Hindi naman natatakot si Tia Marit mo Nakapag-asawa ba naman ang manonugis Tugon ni Nanay Karen. Napatango naman si Kuya Noel. Sa isip niya malaki ang pinagbago ng buhay ng tiyahin mula nang makalipat sa lugar ng asawa. Kahit nakakatakot at delikadong manirahan sa lugar na yon, umabot sa kanila ang balita na nagsilikas ang mga taga roon dahil pinugaran ng mga aswang ang sityo. Nagtataka naman ang pamilya ni Jessa kung may mga aswang sa lugar bakit maganda ang buhay ng tiyahin doon. Lalo pa sa usaping lupain. Mas lumawak ang pag-aari nitong lupa sa lugar. Pagsapit ng umaga, 5:00 pa lang bumiyahe na ang mag-ina. Nakasimangot, nagmamaktol naman ang mukha ni Jessa. Ayon sa kanya, ikamamatay niya ang lungkot sa ilang araw na bakasyon, lalo pat ang lugar na pupuntahan ay hindi sibilisado. Ramdam ng ina ang anak, kaya nanghingi naman ito ng pasensya. Batid din Nanay Karen na hindi talaga sumasang-ayon ang anak sa gusto niyang mangyari. Mahaba ang biyahe kaya naidlip muna si Jessa. Ayon naman kay Nanay Karen, mahigit 8 oras bago nila marating ang lugar. Hinayaan niya na lang muna na makatulog ang anak. Ilang sandali lang ang lumipas. Biglang nagising si Jessa. Sumigaw sa loob ng bus na tila sinasaktan. Wag po! Ayoko pong sumama! Maawa po kayo sa akin, wag po! Dahil sa sobrang pagkabigla, nasampal ni Nanay Karen ang anak. Nagising naman si Jessa habang hawak ang pisngi. Ano pang nangyayari sa'yo? Ang dami ng tao Kanina pa kita ginigising. Binabangungot ka. Kakaisip mo yan nang hindi ka sasama Kaya yan tuloy, binabangungot ka na. O ito, uminom ka muna. Saka hindi naman malakas ang sampal ko. Tama lang para magising ka. Wika ni Nanay Karen. Sabi ko sa'yo na wag mo na akong isama. Sobrang natakot po ako sa panaginip ko. Mahina. Muntik na ang lumabas yung kaluluwa ko Ayan tignan mo po. Bakat pa yung 5 daliri nyo? Tugon ni Jessa. Bigla namang lumapit ang konduktor para alamin kung ano ang nangyari. Lalo pat nakatingin pa rin sa kanila ang lahat ng pasahero. Ayon sa konduktor, huwag silang gumawa ng mga bagay na ikakabahala ng iba dahil baka gumawa ito ng pagkabahala sa lahat. Humingi naman ng pasensya si Nanay Karen sa mga pasaherong naroon. Matapos nun, hindi na nakabalik pa sa pagtulog ang dalaga. Kwento na lang niya ang mga naganap sa panaginip.
Ayon sa kanya, tila totoong nangyari ang lahat. Napaisip tuloy ang ina. Hindi pa naman narating ang lugar. Meron ng paalala sa kanila. Nanalangin na lang ito na palihim na maging maayos ang lahat. Hapon na nang marating nila ang lungsod na pupuntahan. Dahil wala namang sumundo sa mag-ina, sumakay na lang sila sa pampasaherong jeep. Manong, bayad po, 2. Sa tawid ng tulay po ang baba namin. Wika ni Nanay Karen. Tawid ng tulay. Anong gagawin niyo dun? Naku, paalala lang ha. Kung ano man yung sadya niyo, mas maganda kung may susundo sa inyo na nakatira sa lugar. Delikado oh, palubog na yung araw. Wika ng driver habang nakakunot ang noo. Ay, meron naman ho. Susunduin po kami ng kapatid ka. Tugon ni Karen. Ale, saan bahay ho ba kayo tutuloy? Eh kung ako sa inyo, may oras pa para bumalik kayo. Huwag na kayong tumuloy. Hindi ligtas sa kagaya nyo ang lugar. Saka hindi dederecho yung jeep doon mismo. Medyo malayo pa yung sinasabi mong tulay. Sabat ng pasahero ng jeep. Ayos lang naman kami. Mukhang malapit naman na yung tulay doon. Kaya naming lakarin. Alanganin din kung babalik pa kami. Wala nang biyahing bus pabalik ng ganitong oras. Tugon ni Nanay Karen. Napatingin si Jessa sa kausap ng ina. Binigyan sila nito ng pangontra kung sakaling may makasalubong at magtangka sa kanila ng hindi maganda. Asin? Bakit po asin? Paano po yan makakatulong sa atin panghalo yan sa pagkain? Buti sana kung baril o itak yung binigay. Wika ni Jessa. Tumahimik ka nga. Magpasalamat ka na lang. May nagmamagandang loob sa atin. Hawakan mo na lang ang supot. Hindi naman masama kung susunod tayo sa mga payo nila. Taga rito sila. Kaya mas alam nila ang lugar. Tugon ni Nanay Karen. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang tumigil ang jeep. Nagpasalamat naman ang mag-ina dahil may ibang pasahero din na nag-abot ng pwede nilang panlaban kung sakali man. Kitang-kita sa kanilang muka ang pag-aalala. Ayon sa mga ito, hindi talaga nakakapasok ang mga dayo sa lugar. Hindi lang dahil iilan na lang ang may lakas ng loob na manirahan sa lugar. Bagkus nilagyan na ng harang ang sityo dahil totoong pinamumugaran ito ng mga aswang. Ganun pa man, hindi nakaramdam ng takot ang mag-ina. Hindi naman sila naniniwala na totoo ang kwento. Sa palagay nila biro o hindi kaya panakot lang ito ng mga taong ayaw magpapasok sa mga dayo. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Tahimik na binabaybay ng mag-ina ang daan papunta sa tulay. Maging huni ng ibon wala silang marinig. Hanggang sa biglang humangi ng malakas. Napatingin ang dalaga. Nararamdaman niya na tila may mga matang nakamasid sa kanila. Napabuntong hininga siya nang wala namang makita sa paligid. Habang naglalakad, may nakasalubong silang 2 tao. Ayon sa paglalarawan ni Jessa, normal ang itsura pero bigla siyang kinabahan dahil nakaamoy ang dalaga ng nakakasulasok. Dagdag pa niya, hindi man direktang inisip na galing ito sa dalawa. Meron siyang kakaibang naramdaman, lalo na nang magsalita ang mga ito. Hanggang sa lumapit sa mag-ina ang 2 tao. Magandang araw ho sa inya. Pupunta po kami sa bahay ng kapatid ko, si Morit. Malapit na dito ang bahay niya. Wika ni Nanay Karen. Si Moret. Sa susunod,
huwag kayong maglalakad ng ganitong oras. Lalo na dito sa lugar. Sa ngayon, magiging kargo ko kayo. Bano anak, iatid mo sila. Mahirap na. Baka makasalubong nila ang grupo ni Rene. Alam mo naman ang mga yon, di ba? Wika ng matanda. O sige po, Tay. Tara po. Sunod kayo sa akin. Tugon ng kasama nito. Napansin ni Jessa na parehong nakayukulang ang dalawa habang nagsasalita. Natatakpan din ng salakot ang muka ng mga ito. Magsasalita pa sana ang dalaga, pero bigla siyang siniko ng ina. Tahimik na sumunod si Nanay Karen at Jessa. Kahit may agam-agam na nararamdaman, pinili na lang ng dalaga na manahimik. Senentro ang atensyon sa sinusundan. Habang naglalakad, may iilang tao silang nakasalubong. Ayon kay Jessa, tila pare-pareho ang suot ng mga ito maging ang paglalakad. Meron pa silang nakakasalubong na halos hindi makalakad ng tuwid dahil may nakapatong sa likod. Habang ang iba naman, hinihila ang mga paa kung maglakad. Ganun pa man, hindi ito pinagtuunan ng pansin ng dalaga. Ilang sandali pa narating na nila ang tahanan ng tiyahin. Pakiusap. Huwag na kayong lalabas ha. Wika ni Bano. Salamat ha, nga pala. Pwede bang makita yung mukha mo? At saka bakit parang natatakot kang tumingin sa nanay ko? May problema ba? Tanong ni Jessa. Hindi naman nagsalita si Bano. Nakita naman ni Jessa na ngumiti ito, pero hindi pa rin inangat ang muka. Sa palagay ng dalaga, hindi naman ito pangit. Kaso nga lang, napakabaho ng amoy. Kinabahan si Jessa nang bigla itong tumingin sa kanya pero umiwas din kagad. Dagdag pa ng dalaga, bakit kakaiba ang kilos nito sa mga nakasalamuha kanina? Ay nako, salamat ba na? Hinatid mo sila. Pasok kayong dalawa. Kamusta ang biyahe? Banak, pasabi sa tatay mo. Salamat ha. Wika ni Tia Morit. Tumango naman si Bano. Sinabing masusunod ang bilin ng tiya. Nako Morit, ang haba ng nilakad namin. At saka, iba na pala dito ano. Binaba kami ng jeep malaya. Hindi daw papasok dito parang kakaiba ang mga tao, hindi. Natigil ang pagsasalita nito. Tama na muna yan ate. Mamaya ko na sasabihin ang lahat. Ay sa ngayon, masaya akong nandito kayo. Marami akong sasabihin. At saka Jessa, nagugutom ka ba? Ay tara, ipaghahain ko muna kayo. Sa kabilang kwarto nyo na lang ilagay ang mga gamit nyo ha. Ay sige na, mag-ayos na muna kayong dalawa at maghahanda ako. Tugon ni Tia Morit. Kagad namang sumunod ang mag-ina. Namangha si Nanay Karen sa laki ng pinagbago ng tahanan. Mukhang totoong umasenso ang pamumuhay ng kapatid. Maging ang mga kagamitan, maayos at mukhang mamahalin. Pero kahit gaano kagara ang lugar, wala naman itong kuryente. Ilang sandali lang tinawag na sila para makakain bago magpahinga. Mahirap nang kumain lalo na pag lumalim pa ang gabi. Tia, bakit po walang kuryente? Paano po kayo nabubuhay dito? Tanong ni Jessa. Sanayan lang yan, iha. At saka, mahirap ipaliwanag. Tugon ni Tia Morit. Naiintindihan ko pero mukhang delikado dito ate. Bakit nandito pa rin kayo? Hindi naman sa nangihimasok.
Pero sa ganitong ayos ng bahay, sigurado naman ako na kaya niyong manirahan sa ibang lugar. Wika ni Nanay Karen. Gustuhin ko man, Karen, pero hindi papayag ang pamilya ko. Naging kaibigan na namin ng mga nakikita nyo sa labas. Oo, aswang nga sila. Pero dahil nakuha nila ang tiwala ni Andres at mabuti sila sa amin, tignan nyo, umayos ang buhay namin. Halos lahat ng mga karatig na lupain, nagsialisa na at sa amin pinagbili sa murang halaga. Alam mo na, Karen, hindi ganito sa lugar nyo, pero dahil may ginhawa, kaunting pakisama lang. At saka, hindi nagtatagal ang mga nilalang na yan sa iisang lugar. Dadating ang panahon, aalis din sila dito. Tugon ni Tia Morit. Naisip naman ni Nanay Karen na may punto ang kapatid. Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap nang maging pihikan. Kung saan alam mong mabubuhay at maayos, doon ka. Dagdag pa ng ina, bilib siya sa kapatid dahil sa pinapakita nitong katapangan. Matapos kumain, dumiretso na din ang mag-ina na nagpahinga. Lahat ng mga ibinigay na pangontra ng mga nakasama sa jeep, inilatag ni Jessa sa mismong tapat ng kwartong pinagpapahingahan. Kagad naman silang nakatulog dahil sa pagod sa mahabang biyahe. Ilang oras pa ang lumipas. Biglang nagising si Nanay Karen dahil sa ungol ni Jessa. Ayon sa kanya, binabangungot na naman ng anak. Niyugyug niya ito. Kinurot para magising. Pero sobrang lalim talaga ng tulog ng dalaga. Dahil walang ilaw, bumangon si Nanay Karen para maghanap ng kandila. Sa kasamaang palad wala siyang mahanap sa kwarto, kaya naman lumabas siya. Bigla siyang nakarinig ng kalabog sa labas, kasabay ng mga mahinang pag-angil. Nagtataka si Nanay Karen kung ano ba ang nangyayari. Hanggang sa biglang may umuntog sa mismong pinto ng kwarto nila. Sinundan ito ng daing na tila nasaktan. Dala ng takot, hindi niya na tinuloy ang pagbukas ng pintuan para alamin kung ano ang nangyayari. Bagkus, kinandado niya ito. Nakinig sa mga kalabog at mga yabag na tila may gising pang tao sa kalagitnaan ng gabi. Maya-maya pa, may narinig siyang nagsalita sa tapat ng pintuan. Ayon kay Nanay Karen, tila nagtatalo ang mga ito. Pakiusap, kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Bantayan mo ang anak mo! Wika ni Tia Morit. Nangilabot si Nanay Karen sa nangyayari. Hindi siya sumagot. Tinoon ang atensyon sa anak, na kasalukuyang kakahinto lang sa pag-ungol. Niyakap niya ito, nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, nagising sila nang marinig na may nag-uusap sa labas. Kagad nila itong tinignan mula sa bintana. Napag-alaman nilang may grupo ng mga taong sumugod sa bahay ng tiyahin. Marami pa silang sinabi na hindi naintindihan ng mag-ina. Samantalang si Tia Morit naman, tumatango na tila naiintindihan niya ang sinasabi ng mga ito. Ano kayang pinag-uusapan nila, Nay? Nga po pala, bakit kaya ang init kagabi? Tapos, kinumutan niyo pa ako. Tignan niyo po ang lagkit ko na. Nay, yung mga pinamigay na pangontra sa ating kahapon, nakalimutan ko sa may pinto eh. Kinuha niyo po ba, Nay? Wala na kasi. Wika ni Jessa. Saan ko naman dadalhin yon? Alam mo namang pareho tayong bagong gising eh. O siya, maligo ka na. Pupuntahan ko muna ang tiyahin mo.
May mga bagay lang akong gustong klaruhin. Tugon ni Nanay Karen. Sumunod naman ang anak. Samantala kahit may mga kinakausap pa ang kapatid, bigla na lang sumabat si Nanay Karen. Batid niya kung ano ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Mawalang galang na. Tama ba ang narinig ko? Murit, aswang ang asawa mo. Kung totoo, aswang ka din. Kaya ba ayaw mong umalis dito? Kasi nandito ang mga kalahi mo. Tanong ni Nanay Karen. Mali ka, Karen. Kahit kailan hindi naging isa sa amin si Morit. Pero naging kaagapay na siya ng mga taga dito. Kaya huwag kang magtaka kung bakit gano'n na lang ang respeto sa kanya ng mga kabaryong nananatili dito. Inimbitahan namin kayo dahil kay Estong na anak David. Kagaya ng nanay niya, ang gusto lang nila, andito kayo sa huling araw ng pamamalagi niya dito. Nais niyang makita man lang kahit iilan sa mga kapamilya. Kaya naman may pagtitipon ngayong umaga. May simpleng pabaon lang kami para sa kanya. Nga pala, sinong naglagay ng mga pangontra sa dinaanan ko kagabi? Wika ni Tio Andres. Napailing na lang si Nanay Karen. Nakita niya ang itsura ni Tio Andres. Mababaka sa balat. Na meron itong tila maliliit na paso ng sigarilyo. Humingi naman ng paumanhin si Nanay Karen. Hindi sadyang nailagay ang asin at pangontra sa tapat ng kwarto. Ganun pa man, masaya siya dahil naintindihan niya na ang kalagayan ng kapatid. Muli siyang humingi ng despensa sa hindi sinasadyang pangyayari. Hanggang sa lumabas na si Jessa. Medyo nahihiya ito nang makita ang pamilyar na lalaki. Nakatayo malapit sa tiyuhin. Magsasalita pa sana si Jessa, pero biglang nagsalita si Tio Andres. Maraming salamat sa lahat ng mga nandito. Nailatag na din naman sa mga bisita ang lahat. Kaya inaasahan ko ang presensya nyo mamayang gabi. Muli, maraming salamat sa inyo. Wika ni Tio Andres. Matapos nun umuwi na ang lahat. Pumasok naman ang mag-ina sa tahanan. Inantay na sumapit ang tinakdang oras. Pagsapit ng dilim, naging saksi ang mag-ina sa seremonyang ginanap mismo sa tahanan ni Tia Morit. Marami ang handa. Hindi nila alam kung saan nagmula ang mga nakalatag na karne sa lamesa. Pero hindi na ito pinansin ng mag-ina. Lalo na't hindi nila alintana kung anong klaseng okasyon ang nagaganap. Nakita naman ni Nanay Karen at Jessa na tira normal na tao lang din pala ang mga aswang. Maituturing man na kakaibang nilalang. Subalit hindi sila namiminsala lalo na sa mga kaibigan. Dahil sa mga nasaksiyan, napagtanto nila. Tama lang ang piniling landas ni Tia Morit. Taliwas sa mga kwentong narinig sa mga tao na hindi nakatira sa lugar. Tunay nga ang kasabihan, kung wala kang alam sa isang bagay, huwag kang magbibigay ng opinyon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ina. Taong 2005, Sorsogon. Sa inyo mga mahal kong katribo, alam kong sabik tayong lahat sa magandang ani. Pero pakiusap naman, huwag tayong lalagpas sa kabilang dulo. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Naway magsilbing aral kung ano man ang nangyari noong isang araw. Ayaw nila na may kung sinong nag-aani ng mga tanim ng walang pahintulot. Wika ni Mang Ador na pinuno ng tribo. Sino po bang tinutukoy niyo pinuno? Wala namang nakatira doon sa kabilang dulo Tsaka akala ko, lahat po ng meron dito para sa lahat.
Tapos ngayon, ipagdadamot niyo sa amin. Andoon ang lahat ng magagandang tubo ng pananim. Saka kung iisipin niyo, ang mga bata nagkakasakit, wala naman pong kinalaman yung lahat ng kinuha nating tanim sa kabila. Sabat ni Ramon. Sa ngayon, hindi ko pa maipapaliwanag sa paraang maiintindihan niyo. Ang nais ko lang, kaligtasan ng bawat isa. Sapat na ang mga pananim na nandito sa atin. Hayaan niyo, aalamin ko kung anong hiwaga meron sa kabilang dulo. Alalahanin niyo, mahina na si Nanang Eska. Hindi niya kayang gamutin ang lahat, lalo pat sabay-sabay silang nagkakasakit. Tugon ni Mang Ador. Hindi inaasahan ng buong tribo ang mga kakaibang pangyayari sa tuwing may mga gulay na nakukuha mula sa kabilang dulo ng lugar. Kaya para sa kaligtasan ng bawat isa, mahigpit nilang pinagbabawal ang pangunguha ng pananim sa lugar. Ayon pa kay Mang Ador, ito ay lupain ng mga engkanto. Kaya malago at mayabong ang mga halaman dahil nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng mga nilalang. Kaya ang ginawa ng matanda, nilagyan na niya ng harang ang lugar para hindi na mapuntahan ng kahit sino. Nang mga panahong ito, kasagsagan ng epidemya sa mga bata. Nagkaroon ng samot-saring sakit na kahit ang mga eksperto, hindi ito matukoy. May pagtubo ng mga butlik, pagtatae, at maging lagnat sa karaniwang bata lang ang tinatamaan dahil sa pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit. Kaya maraming mga doktor o medical volunteer na dumadayo sa lugar. Isa na dito ang grupo ni Ina, Rose at Marky. Sila ang ikatatlong grupo na naatasang manatili sa tribo. Sa loob ng ilang araw para masuri kung ano nga ba ang dahilan ng malawakang pagkakasakit ng mga kabataan. Hay nako, sigurado ba kayong dito na tayo? Pwede pa naman tayo magpalipat kung gusto nyo. Ako, napakalayo ng lugar. Tsaka Diyos ko, masisira ang ganda ko pag ganito kalubak ang daan. Wika ng baklang si Marky. Tumahimik kang baklita ka. Gusto mo, pektosan kita eh. Kitang nasa biyahe, napakaingay mo. Kita mo nga puno na ako ng talsik ng putik. Naku naman, kung minamalas ka nga naman. Kuya, malayo pa po ba tayo? Naligo na ako ng putik Wika naman ng tibong si Rose. Naku miss, pasensya na po kung napakalubak ng daan namin. Malapit naman na po tayo. Mga kalahating oras na lang. Tugon ng driver na si Rodel. Kayong ang dalawa, huwag nga kayong maingay. Diyos ko naman. Kuya, sa pagmamaneho na lang po yung atensyon nyo. Mahirap na. Maligo na lang tayo pagdating natin. Ayos ba? Huwag na kayo masyadong mareklamo. Tumulong ang misyon natin. Yun lang, hindi tayo namimili ng lugar. Putik lang to. Volunteers tayo. Sita ni Ina sa mga kasama. Napatango naman si Marky at Rose. Ngunit nagulat nang muli silang matalsikan ng putik. Natawa naman si Ina sa reaksyon ng mga kasama. Sanay na ang dalaga sa ganung sitwasyon. Wala itong arte sa mga bagay na madumi dahil ayon sa kanya, bahagi na ng buhay ng tao ang putik at dumi. Dagdag ba ni Ina, ginagamit din ang putik bilang alternatibo sa pagpapaganda ng kutis, pampaputi at ginagamit sa panglinis sa muka. Kaya hindi nila kailangang mandire dahil madami din itong benepisyo. Hindi naman maipinta ang mukha ng dalawang kasama dahil sa mga sinabi ni Ina. Pagkarating sa lugar, nakangiti naman silang sinalubong ng mga residente. Kahit medyo asar pa din si Marky at Rose, sinalubong din naman nila ng ngiti ang mga taga-nayon. Pagpasensyahan nyo na po ang daan papasok dito sa lugar. Tsaka maraming salamat. May mga kagaya niyong tumutulong sa amin. Siya nga pala Vivian, samahan niyo muna silang makapaglinis ng katawan. Pakihanda na din ang tutuluyan nilang tatlo. Kung maaari, ibigay mo lahat ng kinakailangan ng mga bisita.
Pagkatapos Vivian, samahan mo sila pabalik sa akin. Meron pa akong mga bagay na sasabihin sa kanila. Sige na, alam kong pagod na ang mga bisita natin. Bungad ni Mang Ador sa mga bisita. Maraming salamat po. Siya nga po pala, iisa lang po ba kami ng tutuluyan? Tanong ni Ina. Oo nga po, ilalagay niyo na lang kami sa isang kubo. Takot po ako kapag walang kasama eh. Mahirap na. Sabat ni Rose. Huwag kayong mag-alala. Wala namang ibang kubo na bakante dito. Pero bago kayo dumating napaayos ko na ang lahat para sa inyo. Pero ang hiling ko lang sana, masunod niyo ang mga alituntunin namin. Kaya sige na, maglinis na kayo at maghihintay ako. Vivian, ikaw na ang bahala sa kanila. Tugon ni Mang Ador. Magsasalita pa sana si Marky pero hinila na ito ng dalawa at sumunod na kay Vivian. Hindi kalakihan ang nadatna nilang kubo ngunit maayos at malinis. Napanatag naman ang kalooban nila na makitang kumpleto ang mga kagamitan sa kubo. Hindi man moderno pero para sa kanila. Sapat na yon para matapos ang misyon. Nang makapaglinis at makapagpalit ng damit, dumiretso na sila sa kubo ng pinuno. Doon sinabi ni Mang Ador ang lahat ng mga alituntunin, mga bagay na hindi dapat gawin at mga lugar na hindi pwedeng puntahan. Sumang-ayon naman ang tatlo dahil sinabi ng pinuno na para din ito sa kanilang kaligtasan. Mahigpit ding binili ni Mang Ador ang pagpunta lalo na sa parting dulo ng lugar. Bago pa man pinabalik sa pahingahan, naghanda ang tribo ng kanilang makakain. Laking pasasalamat naman ng tatlo na puro gulay at isda lang ang hinain sa kanila. Ayon sa tatlo, mas mainam ito dahil hindi sila kumakain ng karne maliban sa isda. Salamat naman at puro gulay. Mukhang sariwa pa. Kaya kayong dalawa damihan niyo ang pagkain dyan. Pagbalik natin ng syudad, nako, balik na naman tayo sa kung hindi lanta. Magulang na gulay. Kaya dito lang talaga sa lugar na to, masarap ang mga klase ng mga pananim. Wika ni Marky. Hay nako, sinabi mo pa baklita. Iba talaga ang lasa ng gulay kapag sariwa. Ay, siya nga pala. Kailangan natin makapagpahinga na maaga. Siguradong mapapalaban tayo bukas. Pero nagtataka ako. Kanina pa tayo dito pero wala akong nakikitang bata. Pansin niyo din ba? Tugon ni Rose. Kapag ganitong mga oras, madalas hindi na pinapalabas sa mga bata. Lalo na't laganap ang kakaibang sakit sa lugar, kaya din kayo pinapakain ng maaga. Dahil sa lugar na to, pagsapit ng dilim hindi na pwedeng lumabas. Kaya kung may mga gusto pa kayong gawin, hanggat maliwanag pa, simulan nyo na. Sabat ni Vivian. Nagkatinginan ang tatlo at nangilabot sa sinabi ng katiwala. Imbis na magtanong, nagpatuloy na lamang sila sa pagsubo at hindi na nagsalita pa. Ilang sandali matapos kumain, inihatid na sila ni Vivian sa kubo. Binilinan sila nitong maglagay ng harang sa pintuan. Pinaalala muli niya ang mga alituntunin ng sa gayon. Hindi makalimutan ng tatlo. Binigyan din sila ng lampara at posporo bago umalis sa lugar. Pagkatapos naghanda na ang tatlo para makatulog. Nararamdaman na din ng katawan nila ang pagod sa buong araw na biyahe. Maghahating gabi nang magising si Ina. Nakaramdam ito ng pagkulo ng tiyan. Dahil sa sobrang dilim ng paligid ginising niya ang mga kaibigan. Sa labas pa ang palikuran kaya kinulit niya si Marky at Rose na samahan siyang lumabas. Baka hindi ka natunawan. Naku, hating gabi na. Di ba ang sabi hindi tayo pwedeng lumabas? Pero hindi naman pwedeng ilabas mo yan dito. Wika ni Marky. Pasensya na. Nakalimutan ko din kasing magbanyo kanina bago tayo matulog. Marky, pasensya na talaga. Tugon ni Ina. Tara na nga, sunod din ako.
Parang kumukulo din yung tiyan ko eh. Naku, wag nga kayo makinig sa mga sinasabi na hindi pwedeng lumabas. Ang ganda ng gabi oh. Tignan nyo oh, bilog ng... Napahinto si Rose sa pagsasalita na makakita ng liwanag hindi kalayuan sa kinaroroonan. Ayon pa sa kanya, tila may kung anong saya na humatak sa kanya sa dulo ng lugar. Nagtatakang tinuro niya iyon sa mga kasama at nang makita. Napaisip si Marky at Ina kung bakit sila pinipigilang lumabas. Dahil sa mga nasilayan. Matapos na gumamit ng banyo tila merong puwersa na nagtulak sa kanila. Napuntahan ang pinanggagalingan ng liwanag. Ni hindi sumagi sa mga utak nila ang mga alituntunin na nilatag ng pinuno. Habang naglalakad, nakakita sila ng mga alitaptap na sumasabay na nagsisilbing liwanag sa kadiliman na tinatahak. Ilang sandali pa ang lumipas nang marating nila ang maliit na sapa. Nasa tawid lang nito ang pinanggagalingan ng liwanag. Nagulat si Ina nang maiakbang ang mga paa sa tubig. Naalimpungatan siya dahil sa sobrang lamig at bumalik sa ulirat. Nagkatinginan ang tatlo at nagtataka kung paano nila naabot ang lugar. At ni isa ay wala doong tahanan. Hoy Marky, Rose, saan tayo pupunta? Diyos ko, napakalamig ng tubig tsaka... Natigilan si Ina at nanlaki ang mga mata nang bumungad sa kanila ang mga naglalakihang gulay. Sari-sari ang naroon at tila may nag-uudyok sa kanilang mamitas. Inamoy muna ni Ina ang mga kakaibang gulay bago tuluyang pinitas. Hindi na niya alintana ang ginagawa. Sa pagkakatanda ng dalaga ng mga panahong yon, tila nagmamakaawa sa kanya ang mga gulay na wag silang tanggalin sa puno. Sumisigaw pa ang mga ito ngunit walang tunog. Ang maririnig lang sa lugar ay mga pagpali ng sanga. Tuwang-tuwa naman ang tatlo. Samantalang ang mga gulay ay umiiyak sa ginagawa nila. Hanggang sa biglang nawalan ng ilaw ang paligid. Ang dating kasiyahan ay napalitan ng kadiliman. Bit-bit ang mga pinitas, bumalik ang tatlo na tila walang nangyari. Inilapag nila ang mga gulay sa mesa at wala sa wisyong bumalik sa higaan. Ni hindi sila nakapaglinis ng paa. Kinaumagahan, maaga pa lang kinatok na sila ng katiwala at sinabing nag-aantay na ang mga gagamuting bata. Bago pa lang si Ina ngunit nagulat siya. Nang makitang may mga malalaking pasa ang katawan maging ang muka. Habang si Marky at Rose naman, may malaking kamay at paa. Sa sobrang gulat nagsigawan ang tatlo sa loob kaya nataranta na rin ang katiwala. Nais malaman kung anong nangyayari sa kanila. Dahil walang nagbubukas ng pinto, nagtawag na si Vivian ng mga kalalakihan sa tribo para pirasahan itong buksan. Nagtulong-tulong ang mga ito hanggang sa tuluyang mabuksan ang pintuan. Kasunod ni Vivian pumasok din ang pinuno. Ngunit bigla itong napahinto sa presensyang nararamdaman sa kubo. Ganun pa man, nagmadali si Mang Ador na puntahan ang kinaroroonan ng tatlo. Nanlaki ang mga mata nang makita ang kalagayan nila. Sabi ko na nga ba? Ano bang nangyari sa inyong tatlo? Di ba ang biniling ko? Huwag kayong lalabas. Hindi ligtas ang lugar lalo pa sa mga kagaya niyong baguhan. O ayan tuloy. Ano nang gagawin natin? Imbes na makatulong, dumagdag lang kayo sa problema. Vivian, hindi mo ba sila binilinan? Lumabas ba kayo kagabi? Tanong ni Mang Ador. Bago po ako umalis kagabi, inulit ko pa po sa kanila ang lahat ng alituntunin dito. Akala ko naman po naintindihan na nila. Ano na pong gagawin natin ngayon? Diyos ko, hindi pa nalulutas ang suliranin sa mga bata. Dumagdag pa itong tatlong to. Tugon ni Vivian.
ipatawag mo si Nanang Iska. Titignan natin kung makakaya niya silang gamutin. Kahit ako, hindi ko din alam ang gagawin. Dagdag ni Mang Ador. Patawarin niyo po kami. Magbabanyo lang po dapat kami kagabi. Pagkatapos po nun, malabo na po yung mga sunod na nangyari. Parang may humihila po sa amin papunta dun sa kabilang parte. Wika ni Ina at napatingin sa mesang pinaglagyan nila ng mga gulay. Nang titigan itong mabuti ng tatlo, nagulat sila nang may makita na maliit na kamay at paa ang mga gulay. Napatanong sila kay Mang Ador kung bakit ganon ang itsura ng mga ito. Hindi naman makatugon si Mang Ador. Hindi pa siya sigurado sa mga nangyayari kaya hindi niya muna pinalabas ang tatlo sa kubo. Hinintay muna ni Mang Ador na dumating ang pinatawag na albularyo. Magtatanghali na nang makaabot si Nanang Iska dahil ayon dito, meron pa siyang inasikaso na ibang pasyente. Pagkapasok pa lang ng matanda, napailing na ito sa lakas ng presensyang naroon sa lugar. Bago pa man suriin ng tatlo, nagpakuha ang matanda ng luyang may 4 na sanga. Ayon sa kanya, kailangan niya ito para sa gagawing ritual. Dagdag pa ng matanda, hindi madaling gamutin ang parusang tumama sa tatlo. Ngunit susubukan niyang kumonekta sa mga elementong gumawa ng sumpa. Pinaipon ng matanda ang mga gulay na nakuha. Pinalagay ito sa pulang tela na may kasamang tinipak na mga luya. Ayon pa sa matanda, may nararamdaman itong kakaibang presensya na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Lahat ng umalalay sa kanila, pinalabas muna maging ang katiwala upang matukoy ng matanda ang pinanggagalingan ng mabigat na oras sa paligid. Hindi tiyak pero ramdam niya na may nakikipaglaro sa kanila. Napahinga ng malalim si Nanang Iska na mapagtagpi-tagpi ang lahat at kung bakit hindi gumagaling ang mga bata. Tinawag niya ang pinuno at pinaipon ang lahat ng mga batang may karamdaman sa lugar. Kasama ang 3 voluntaryo. Inilagay sila sa iisang kubo. Doon tinignan na matanda ang mga butlig. Pasa, lalo na yung mga pamamaga ng katawan ng mga kabataan. Nanang Iska, malulunasan po ba ang lahat ng to? Nababahala na ho ako sa mga nangyayari. Tanong ni Mang Ador. Ipanatag mo ang sarili mo, Ador. Gagaling sila. Kailangan lang natin ng mga alay. Ngayon, nakakasigurado na ako kung bakit ganito ang sinapit nila. Mga mapaglarong elemento ang dahilan. Apoy, hangin, lupa at tubig. Sila ang nagsanib puwersa para subukan ang tatag ng tribo nyo. Hinahamon nila tayo kaya tatapatan natin sila. Hindi ng dakas kundi sa maayos na usapan. Ihanda mo ang mga alay natin. Gagawa tayo ng malawakang pagtawag sa mga elemento. Tugon ni Nanang Iska. Bago pa man dumilim ang paligid, naiayos na ang lahat ng kailangan sa gagawing alay. Matagal na panahon nang alituntunin sa lugar ang hindi paglabas sa dilim ng mga residente. Ngunit kailangan nilang magkaisa para sa malawakang pagdadasal. Binaliwala nila ang mga nakagawian. Lahat sila ay naghahawak kamay upang gumawa ng napakalaking bilog. Nasa gitna naman ito ang mga batang may sakit na piniringan ang mga mata. Ayon sa manggagamot, kailangang nakapiring ang lahat nang hindi mawalan ng paningin sa oras na lapitan ng elemento. Hawak kamay ang buong tribo habang nagsasagawa ng dasal sa kanilang lengguwahe. Samantalang si Nanang Iska naman, hawak ang luya na malakamay ang hugis. Sa kalagitnaan ng ginagawa, biglang humangin ng malakas na malaipo-ipo sa loob ng bilog. Walang bibitaw. Magkapit bisig lang ang lahat. Isigaw niyo ang nais.
idulog ang lahat sa Diyos Ama. O hangin, lupa, apoy at tubig, nandirito kami para humingi ng kapatawaran. Tao lang kami at kung ano man ang nagawa naming kasalanan, nagsusumamo kami at humihingi ng lubos na kapatawaran. Wika ni Nanang Iska habang patuloy na nagsasalita. Tinitipak niya sa maliit ang luya at sinaboy sa mga batang nakapiring. Habang sinasagawa ang bagay na yon, bigla itong sinapian. Isa-isa niyang hinipo ang mga batang may sakit kasama ng 3 boluntaryo. Kasabay ng pag-ihip sa bunbunan ng mga ito, nagsasambit na mga katagang maging siya. Hindi alam kung saan nagmumula. Halos inabot din ng ilang oras ang ginagawa ng matanda. Nang matapos yun, nawalan ng malay ang lahat ng mga batang may piring. Samantalang hawak naman ni Nanang Iska ang dibdib dahil maging ito, halos nawalan ng lakas. Pasasalamat na lamang ang nasabi ng matanda at alam niyang nagtugumpay ang ginawa. Halos hindi na natulog ang lahat ng taga-tribo at hinintay na lang na magbukang liwayway. Wala ni isa ang lumapit sa mga batang nawalan ng malay. Bagkus hinintay nilang tuluyang mawala ang sumpang tumama sa mga ito. Umaga na nang imulat ng 3 ang mga mata. Maayos na ang lahat, maging ang mga bata nakangiti ng nagsilapitan sa mga magulang. Laking pasasalamat naman ni Ina na magaling na silang lahat na tila walang nangyari. Naku, ano nangyayari sa atin? Pwede na ba tayong umuwi? Diyos ko, buong buhay ko, ito yung hindi ko talaga makakalimutan. Wika ni Marky. Maraming salamat kung hindi dahil sa inyo. Hindi pa rin natutukoy ni Nanang Iska ang problema. Tugon ni Mang Ador. Wala nga po kami nagawa eh. Saka hindi naman po sadya yung pagpasok namin doon sa kabilang bahagi. May kung... Natigil sa pagsasalita si Ina. May nag-udyok sa inyo, tama ba? Kaya Ador, kailangan mo nang magpasya. Hindi ligtas ang lugar na yun para sa atin. Siguro kailangan pa nating magbayad ng isa pang alay. Sa ngayon, ipagpasalamat na lang natin. Nalunasan ang pagkakasakit ng mga bata. Saka sa inyong 3, nakikiusap ako. Kung maaari manatiling lihim ang lahat ng nangyayari dito. Baka gawan pa ng istorya at iba pa ang isipin ng mga tao sa lugar. Dagdag ni Nanay Iska. Napatango ang 3 at ng araw na yon, nagligpit na sila ng mga gamit para makabalik sa syudad. Bilang pasasalamat, binigyan sila ng mga regalong buong buhay nila, magpapaalala sa mga nangyari sa lugar. Isinabit sa leeg nila ang kwintas na may nakasabit na buto ng halaman, tanda ng pasasalamat ng buong tribo. Hanggang kasalukuyan na meron ng pamilya si Ina, dala pa rin niya ang karanasan. Isang patotoo na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo. Meron ding puwersa mula sa kalikasan at konektado sa lahat ng mga may buhay. Kwentong Bayan.